안녕하세요. Great afternoon. So I'll be sending this again na video lecture, uh, anticipating baka maging bad weather next week. So ito, and yeah, para din today, and so you will also have your attendance today. So I will ask you to make a watch this and gawa din kayo ng in 100 words, no, in yung comments, reaction, watching this video lecture. But this time ay itatype lang ninyo, parang nag-message lang kayo sa messenger, no? So hindi yung hindi yung ginagawa nyo, no? So you will send it as a message, no, in a messenger. Una, lagay nyo lang muna yung full name nyo and then your comments. Okay, again, at least 100 words. Okay, so tuloy tayo, no, sa topic nating self-awareness and personal development. Yes, ang pagkakilala natin sa ating sarili, ang pag-examine natin sa ating sarili or self-evaluation ay napaka-significant, napakahalaga, no, sa ating personal development, so as, no, sa ating pag-set ng goal at pag-pursue or pag-achieve nito. Now let me discuss, no, the aligning personal aspiration with nation building. Excuse me. Ito yung last part, no, ng on this topic, self-awareness and personal development. As you know, no, na tinatawag tinatawag kayong mga students, no, na nation builders. At natanong nyo nga ba, no, kung bakit kayo tinawag o tinatawag na nation builder, o have you asked na paano ako naging nation builder, no? Just because I enrolled, I'm a student of NCST, I am a nation builder. Paano nangyari yon? Well, yes, no, NCST mantra, nire-recite natin, I will excel for God, for country, and for NCST. At isa sa core, no, values ng NCST na tinuturo sa atin, no, ay ang pagiging makabayan, no. Isa sa 4M's ay ang makabayan. So we dream, we set goals, hindi lamang for personal development. We are encouraged, we are being taught or being molded sa institusyong ito, not just to be educated, not just to be to reach, no, our personal goal, no, kundi magbigay, no, maging impact, no, sa bansa, maging nation builder. Sabi dito, no, future orientation and social responsibility. Future planning should not focus solely on personal advancement. Individuals must also consider how their future roles and professions can contribute to the welfare of society. So hindi lang tayo nangangarap, no, nagsisikap para sa sarili nating interes, no, kundi para makatulong tayo sa kapwa, makatulong tayo sa bansa, makatulong tayo sa community natin ginagalawan. An engineer may contribute through infrastructure development, a teacher through education, a healthcare worker through public health services, and an entrepreneur through job creation and economic growth. Hindi nga naman talaga, no, lahat po ng all walks of life, no, ay hindi lang ito talaga tumutulong o nagkikater ng kanyang sariling pangarap o sabihin na natin, o kagandahan sa buhay, kaginawaan sa buhay, kundi it could affect, no, it could help his society or his community. So yes, how do you see yourself as a nation builder sa iyong ginagawa, sa iyong pinapangarap, sa iyong nais abutin? Let me mention some, no, kung paano even now, no, as a student, no, ay ikaw ay nagiging kabahagi ng building these nations, no. So, paanong paraan? Let me give some. Halimbawa, no, isa sa problema ng ating bansa, no, ay ang paglobo ng out of school youth. Bagamat I don't have the latest number, no, kung gaano kalaki na as para sa second member, no, ay hindi ko lang maalala kung what year, no, 10 million, no, ang mga kabataan ang out of school youth. So hindi nakakapagtuloy sa pag-aaral, no, sa maraming ibang mga kadahilanan. And so ikaw na nag-aaral ka, so bawas ka, no, doon sa problema ng ating bansa sa number o lumulubong number ng out of school youth.
At kayo naman, no, na nag-aaral marahil, no, trying to be even sa kabila ng kahirapan, no, self-supporting student kayo. Again, so you are a nation builder dahil hindi na nga kayo nagiging dagdag, no, sa problema natin, no, sa out of school youth. Loobin ng Lord, no, pag nagsikap kayo makapagtapos, magkaroon kayo ng trabaho, negosyo, kabawasan kayo, no, sa mga pipila, no, para dahil sa paghihikawas, dahil sa less fortunate sila, para humingi ng gamot. Maaaring kayo na mamigay ng gamot. Isa sa problema ay peace and order, no, sa ating community, sa mga barangays, no, na involving mga kabataan. At dahil kayo ay hindi out of school youth, dahil kayo nag-aaral, no, hindi kayo tambay, nasa school kayo, so naiiwasan niyo yung mga gatong kaguluhan. So kabawasan kayo, no, sa problema, no, sa peace and order na involving mga kabataan. So bagamat no, meron na rin even sa school meron na rin actually existing, no, ng mga kaguluhan din sa loob ng campus, no. Dahil hindi kayo tambay, hindi kayo pasaway, so hindi kayo dagdag stress sa inyong mga magulang. You may bring stress, no, sa financially, no, pero it's a good problem o stressor, no, dahil eventually naman, no, ay you will reap, no, the fruit of your labor. So so dahil hindi kayo tambay, hindi kayo out of school yun, hindi kayo pasaway, no, dito magbibigay ng stress sa inyong mga magulang. And kapag kaunti ang stress, no, more healthy ang mga magulang natin, more healthy ang pamilya, healthy ang community, healthy ang bansa. Now, sabi aligning personal aspiration with nation building. Personal aspiration and the common good. Personal aspiration refers to an individual's desired achievement and future ambitions, while aspiration often focus on personal success. They can also contribute to broader social goals. No, totoo naman po, no, na yung ating mga personal success could really cater or could really be a help, could bring good effect, no, sa ating society, no. Of course, no, when we will be intentional, no, sa ating pagtulong. A society progresses when citizens use their talents, education, and skills not only for personal gain but also for public service and community development. Understanding nation building refers to the process of strengthening the social, economic, political and cultural foundations of a country. It requires the active participation of responsible and productive citizens. Of course, now we have to be intentional talaga para maka-involve tayo, makapag-contribute tayo, no, sa nation building. Nation building is not limited to government institution, no. Not necessarily kailangan nasa government ka so to be nation builder, no. Hindi mo kailangan maging SK o maging tao ng gobyerno para makaambag sa bansa. Every citizen contributes through everyday actions, professional responsibility, civic engagement, and ethical conduct, no. No, pagiging mabuting halimbawa lang, magiging mabuting tao lang, no, could inspire people, no, could give good examples sa mga mata ng mga bata, na yun ang kulang sa panahon natin, no. Kailangan ng mabuting halimbawa, no. Sabi nga, ang ginagawa ng matanda sa harapan ng bata ay tama. The citizen as a nation builder. Students and future professionals contributes to nation building when they what? When they pursue excellence in education. Yes, no, pag-usayan, no, pinag-uhusay ang pag-aaral, no. Wag lang tayo makontento sa okay na yan o yung tinatawag na nila na procrastination, no, na we are solved dun sa okay na yan, no, hindi yung todo. So let me encourage you, no, na kayo ay mag-aral ng mabuti, no. Linangin ninyo yung husay na meron kayo para sa not just for your future, not just for sa yung for your betterment, for self betterment, no, kundi to be a nation builder. Demonstrate integrity and accountability. Opo, no, hindi lang utak, kundi tamang karakter, values, puso. Remember, no, isa yan sa
number one, kaya nga puso no ng ating learnings no ay ang values education. Participate in community initiatives, respect democratic values and human rights, promote environmental sustainability, no. Hindi mo kailangan gumawa ng napakalaking project on this matter, no. Imagine lang kung marunong lang tayo magtapon ng ating mga basura ng ayos, no, mararamdaman tayo at makakambag tayo no, sa pagbibuild ng ating nations. Use professional skills for public welfare, no. No, yung husay na meron tayo, no, gamitin natin no, para sa kabubuti ng ating buhay at kabubuti ng ating paligid, ng ating kapwa. From personal success to national development, the achievement of personal goals becomes more meaningful when linked to social progress, no. Future teachers educate new generations. Yes, no, kung walang teachers, no, walang doktor, walang no, all walks of life, no, walang pastor, no. Kaya sa ibang bansa, no, ang isa sa pinakamataas nilang napasahod ng government ay ang at benefits, no, ay ang mga guro, dahil napakalaki ng ganap nila para sa pagpapaunlad ng individual and nations. Healthcare professionals improve public health, no. So imagine we probably no we saw it, no, convincingly or nung panahon ng COVID, nakita natin no, ang ating mga frontliners ay ang mga nasa medical field. Imagine kung wala po sila, tayo ay hindi nakakalabas, tayo ay nasa loob ng mga pamamahay, pero sila pumapasok na pumupunta sa hospitals para gamutin ang ating mga kababayan. Business leaders generates employment opportunities. No, gaano kalaki ang tulong no ng mga employers, no, ng mga businessmen, no, na they create hanap buhay, no, nagkakaroon ng hanap buhay ang ating mga kababayan. But yes, no, we cannot also deny na meron namang mga business people or employers, no, na nananamantala naman no sa kahirapan ng tao, no. Nag-i-employ ng worker, no, o nag-hire ng worker, no, na binibigay ay hindi nararapat na tamang sahod. I hope no, loobin ng Lord kayo ay umunlad ang buhay, no, magtayo ng negosyo, no, nawa no ay hindi lang kayo magtayo ng negosyo para magkamal-kamal ng salapi, no, kundi na maging katulong no sa pagpapaunlad ng kapwa ninyo, but especially ng inyong magiging mga empleyado. Let me just read itong James chapter 5. I will just be reading this one, no, to throw to you principles no, mula sa Biblia, no, loobin ng Lord, who knows no, na kayo ay maging isang employer o business, own a business business para mag-employ ng mga tao. Pakinggan niyo ito, James chapter 5 verse 1 to 6. Pakinggan ninyo ito, kayong mayayaman, tumangis kayo at humagulgol dahil sa kapighatiang darating sa inyo. Bulok na ang inyong mga kayamanan at kinain ng mapanirang insekto ang inyong damit. Kinakalawang na ang inyong ginto at pilak, at ang kalawang ding iyon ang magiging katibayan laban sa inyo, at parang apoy na tutupok sa inyong laman. Iyan ang kayamanang inimpok ninyo para sa mga huling araw. Sumisigaw ang mga manggagawa sa inyong mga bukirin dahil hindi ninyo ibinibigay ang kanilang mga sahod. Umabot na sa pandinig ng Panginoong makapangyarihan sa lahat ang mga hinaing ng mga ani na inyong inapi. Nagpasasa kayo sa kalayawan at karangyaan dito sa lupa. Nagpataba kayo parang mga hayop at nakakatayin. Inatulan ninyo at ipinapatay ang taong matuwid na hindi lumalaban sa inyo. So what was James addressing, no, yung mga mayayaman na sinasamantala ang mga mahihirap by not giving them the right wages.
ano pa po, no, science and innovators contribute to technical advancement, no. Salamat, no, sa mga inventor, no, sa mga naka-invent ng mga bagay-bagay, no, that gives light, no, or kagaanan sa ating mga buhay. So in this sense, personal development and nation buildings are interconnected processes, no. So hindi talaga din ito mapaghihiwalay. Tayo ay umuunlad, no, tayo ay nagiging katuwang, no, sa pagpapaunlad sa ating society and as a nation. Development of capable, ethical and socially responsible individuals contributes directly to the development of a strong and prosperous nations. Nais ko nang magtapos here in James chapter 4, verse 13 to 16, makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan at isang taon kaming mananatili roon, mangangalakal kami at kikita ng malaki. Ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ay parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sa halip ay sabihin ninyo, kung luluobin ng Panginoon, mabubuhay pa kami at gagawin namin ito o iyon. Ngunit kayo'y nagmamalaki at nagyayabang at iyan ay masama, no. You can rewind this, no, and hear it again and again and you will see na very smart itong binabanggit ni Santiago, no. Very specific ang plano, no, very measurable, attainable, no, reasonable, time bound. Nandoon lahat ito, no, yung smart, if you can remember, no. What is missing? What was missing is, no, wala siyang pagkilala sa Diyos. Wala siyang pagkilala, no, na ang Diyos ang may-ari ng lahat. Wala siyang pagkilala na Lord, kung luluobin mo, ito pong gagawin ko, tulungan ninyo ako, mapapurihan kayo sa gagawin ko, mabigyan kita ng lugod at nawa, no. Kayong mga kabataan, no, you are very promising, no, you have the strength, no, ng kabataan, you have the gifting, the talents, no. Gagamitin nyo yan sa pagpapaunlad sa inyong sarili, sa pagtupad sa inyong mga pangarap. But don't forget, do not miss na pinakamahalaga ay ang pagkilala sa Diyos. Okay? Ingat kayo. God bless you all.